Samantala, sa kasaysayan naman po tayo, tinaguri ang kampyon ng mga tao, si dating Pangulong Ramon Magsaysay. Ito'y dahil na rin sa kanyang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan at ang pagiging malapit nito sa mga ordinaryong tao. Ilalahad sa atin ni Xiao Chua ang kwento ng dating Pangulo sa Showtime. Ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's showtime! 117 years ago, August 25, 1896, matapos mabisto ang Katipunan, magkaroon ng unang sigaw ng himagsikan at magtagumpay ang mismong mga tauhan ng Supremo Andres Bonifacio laban kay Teniente Ros sa Pasong Tamo, ngayon ay Tandang Sora, sina Bonifacio ay patuloy na lumakad. Tandaan natin na wala pa namang mga oto ang Katipunan kaya kailangan maintindihan na ang himagsikan ay isang lakaran. Mahirap din na magsimula ng himagsikan sa tuwing Agosto sapagkat ulan ng ulan. Sa pook na madalas nilang pagpulungan sa Cruz Naligas, katanghalian ng August 26, humimpil sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Guillermo Masangkay, Pio Valenzuela at iba pang Katipunero habang ayaw pa rin huminto ang ulan. Nagsipagpahinga at pagkatapos ay nagpulong ang gutom na gutom at nanginginig sa kanilang mga basang damit. Matapos nito ay tumungo sa Balara August 27 at natanggap nila ang padalang pagkain para sa kanila mula sa Mandaluyong. Nilakad muli ni Bonifacio ang kagubatan sa bahagi ng kalsada ngayon na matagal nating tinawag na Katipunan Avenue hanggang kinaumagahan ng August 28 nakarating ng Mandaluyong si Bonifacio sa Hagdang Bato. Dito muli niyang hinimok ang lahat ng balanghay ng Katipunan na sumama sa sabay-sabay na pagsalakay na gagawin sa Maynila sa hating gabi ng August 29 to 30 na hindi lamang papalibutan ng Katipunan ng Intramuros, ang sentro ng Imperyong Espanyol. Lalahokan din ito ng 500 mga sundalo sa ilalim ng mga mestizo na lalaban sa loob ng Intramuros. Kinaumagahan ng August 29, nabuking din ang 500 na ito at ipinatapon sa Mindanao. Kinagabihan, nagtungo ang pangkat ni Bonifacio at Jacinto sa El Polvorin, ang powder magazine ng mga Espanyol sa San Juan del Monte. Armado ilang baril, mga suligi o mga pinatulis na kawayan, suot-suot ang kanilang mga anting-anting. Sinamahan sila ng grupo ni Sancho Valenzuela mula sa Santa Mesa na may 100 katipon. Dalawa sa kanila ang mga babae, sina Luisa Lucas at Segunda Fuentes Santiago. August 30, alas 4 na madaling araw, naganap ang sorpresang pag-atake ni Bonifacio sa Polvorin at matapos ang ilang oras, nakuhang lagakan ng bala at pulbura. Umatras sa mga Espanyol sa El Deposito, ang tanggapan ng deposito ng tubig ng Maynila. Nasawi ang kanilang commander at isa pang sundalo. Ngunit, dumating bago magtanghali ang mga sundalong Indio, fresh from Mindanao, sa ilalim ng Espanyol na si General Bernardo Echaluce. Muling nagrupo ang mga katipon sa Santa Mesa upang sagupain ang pwersang Espanyol at mga kapwa Pilipino. Ngunit halos maubos ang tauhan ng Supremo sa labanang ito. 150 ang patay, 200 ang nahuli, kabilang na si Sancho Valenzuela na matapos ang ilang araw ay agad binitay. Napilitan ng Supremo na umatras patungong Ilog Pasig hanggang mapunta sa Real ng Caloocan at Balara. Natalo man, naiwasan ng buong pagkalipol ng kanyang puwersa dahil sa mga real o kampo sa kabundukan. Kinagabihan, ang nasindak na gobernador general na si Ramon ay nagdeklara ng batas militar sa 8 lalawigan sa Luzon. Tuklasin ang mga kwentong ito at iba pang bagong datos sa bagong bukas na museo ng Katipunan sa Pinaglabanan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.